Ma'am, ito ho munang COA report na ito, 33% ng mga PWDs daw po na totoo ay hindi pa po na irirehistro sa inyo pong registry system kasi nga po sa problema po ninyo sa, ano ho ba ito, sa inyo pong sistema mismo po ng automation, paano po? Sir, ang database po is currently with the Department of Health, sir. Kami po ay naka-mirror lang, so wala po kaming access sa data. So ito po ay nagmumula sa LGU, sa atin po mga Persons with Disability Affairs offices, and ini-upload po nila sa Philippine Registry of Persons with Disability. Ito po ay nasa Department of Health, sir. Naka-mirror lang po sa webpage namin. Naka-mirror lang, meaning the main control and the maintenance and operations of the system is under the DOH. Yes, sir. Opo. Pero nitong November 28 po, nagkaroon na po ng board resolution ang governing board ng NCBA na ito-transfer na po ni DOH sa NCBA ang database para po magkaroon po kami ng full access, sir. Bakit po ganon? Ba't may problemang ganito, ma'am? Ma'am, sorry po. Pare-pareho lang naman kayong gobyerno. Sir, kasi wala po kaming parang full access. Hindi po kami binigyan ni DOH ng full access. So when we need data, we still need to request from them, sir. Yun Saka nga. sila lang po ang... Opo. Pero ma'am, bakit po ganon? Di ba automatic naman po ito, ang DOH Secretary po ay bahagi po ng inyo pong pamunuan? Supposed to be po? Yes, sir. Part po sila ng National Council of Disability Affairs by being one of the governing board po. So, yun po yung matagal na po namin nire-request sa kanila. Initially, is a full access po. And then finally, sometime in October, they requested for a meeting to us. And ang sabi, instead of giving us full access, ibibigay na po nila sa amin yung parang control of the system po, sir. Opo. Okay, sige po. So kami ho'y tatawag ho sa DOH tungkol sa bagay na iyan. So ma'am, kailan po mangyayari yan? Yung full control at ano po ang magiging magandang ibubunga niya para po sa mga PWDs? Sir, ang transition po ay magaganap na anytime soon. At ang mga tao po ng NCBA for the past month has been coordinating with them para po makita po namin yung systems that they currently have so that we can procure the server. Pero ngayon po, kahit ngayon meron na rin po kami nakaabang na server for that. What would be the benefit of transferring it? Mas magiging maganda po yung mga programs and benefits po ng persons with disability pag nasa NCBA kasi makakapag-formulate po kami ng mga programa na scientifically studied because of the data that we can access now. And we can strengthen po yung database in terms of the verification po ng authenticity ng mga IDs. Sir. Okay, sige po. So ma'am, ang database nga na ito ay napaka-importante, no? Higit sa lahat po sa benepisyo ng PWD. And then yung po mga programa po ninyo na maaari pang maidagdag sa kapakanan po ng mga PWDs. Ma'am, ang mga LGUs, sa kanila ba nang gagaling muna ang lahat po ng informasyon bago po ito pumasok sa inyo pong central database? Yes, sir. Opo. Ang application po, meron pong form na sinasaynan ang ating mga persons with disability sa LGU. And then based on that, i-access po sila and then i-issuehan ng ID. The same data inside the form will be encoded by the Disability Affairs offices and transmitted to the central database which is the Philippine Registry of Persons with Disability. Okay, so ibig sabihin po talaga naggagaling po ito sa LGUs kasi nga po sila ang meron pong mga opisina rin at kakayahan na doon po mag-apply ang mga PWDs at sila po ang magpoprosesa po nung lahat na pangangailangan nila for IDs and recording. Ganun po yun, ma'am? Yes, sir. Opo. Most of the IDs are issued po ng LGU. Pagka lang po yung mga wounded soldiers who are
resident of other places and nagkaroon po ng disability na confined dito sa Metro Manila, then the NCDA released the ID. Pero ngayong year po, 3 lang yung nai-release ng NCDA. So ito po yung mga persons with disability who weren't issued ID by the LGU, saka lang po sila nagpupunta sa NCDA, sir.